Minsan, may mga alaalang hindi mo inaasahan na babalik. Mga alaala na akala mo'y naitago na ng panahon, ngunit sa isang iglap ay muling susulpot. Ganito ang naramdaman ko nang makita kong muli si Isabel, ang babaeng minahal ko ng buong puso bago kami nagkahiwalay 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang mataong kalsada sa Maynila, naglalakad ako pauwi mula sa trabaho. Napakaraming tao, nagsisiksikan, bawat isa'y nagmamadali. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na mukha ang aking nasilayan, si Isabel. Hindi ko alam kung paano siya napadpad doon, ngunit ang tanong ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay naroon siya at naglalakad patungo sa akin. Naalala ko pa ang araw na naghiwalay kami. Ito'y isang tag-init, at ang init ng panahon ay tila kumakatawan sa init ng aming damdamin. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa isang matinding pagtatalo. Sa huli, pinili naming maghiwalay na lamang, umaasang makahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko siya kinalimutan. Sa bawat araw na lumipas, palaging may bahagi ng aking puso na nagtatago ng pag-asa na muli kaming magkikita. Subalit 10 taon nang lumipas, at unti-unti ko nang tinanggap na marahil hindi na mangyayari iyon. Habang papalapit siya sa akin, bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang sasabihin ko? Ano ang kanyang sasabihin? Sa wakas, naroon siya sa harapan ko. Nagkatitigan kami at nagsimula ang katahimikan. Isang katahimikan na puno ng damdamin at kasaysayan. "Kamusta ka na?" tanong niya. Ang tinig niya'y puno ng pag-aalala at curiosity. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong takot at pag-asa na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Paano mo ba ilalarawan ang 10 taon ng buhay sa iisang sagot? "Maayos naman ako," sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. "Ikaw, kamusta ka?" Ngumiti siya, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang ngiti. "Madaming nangyari," sagot niya. "Pero masaya akong makita ka ulit." Nagpatuloy kami sa pag-uusap, naglakad kami sa tabi ng kalsada, tila walang pakialam sa paligid. Muli naming binalikan ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga tawanan, iyakan, at mga pangarap na sabay naming binuo. Sa bawat kwento, nararamdaman ko ang sakit ng pagkawala, ngunit kasabay nito'y ang pag-asang maaaring may pagkakataon pa kaming muling magsimula. Habang naglalakad, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Iba ang kanyang tindig, mas matatag, mas determinado. Marahil ang mga pinagdaanan niya nitong mga taon ay naghulma sa kanya sa kung ano siya ngayon. Sa kabila nito, naroon pa rin ang Isabel na minahal ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may lumapit na lalaki sa kanya. Pamilyar ang kanyang mukha, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Nagpalitan sila ng tingin, isang tingin na puno ng pagkakilala at kasaysayan. Sino siya? Ano ang kanilang koneksyon? "Isabel, may kailangan tayong pag-usapan," sabi ng lalaki, ang tinig niya'y puno ng tensyon. Natigilan si Isabel at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Sino ang lalaking ito at bakit tila may pinagdaraanan sila na hindi ko alam? Sa kabila ng aming muling pagkikita, isang misteryo ang bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Ngunit ang tanong, paano ito magpapatuloy? Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganitong klase ng okasyon. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang kanyang pagdating sa venue ng reunion ng batch namin sa kolehiyo. Agad kong naramdaman ang kakaibang pagkabog ng aking puso, isang pagkabog na matagal ko nang hindi naramdaman. Parang bumalik ako sa nakaraan, sa mga araw na ang tanging alalahanin ko ay ang kanyang ngiti,
at ang kanyang mga mata. 10 taon na ang nakalipas mula nang huli kaming nagkita. 10 taon na puno ng tanong, pangungulila, at pag-asang muling magkikita. Ngayon, narito siya, nag-iisang naglalakad sa gitna ng mga kaibigan na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hindi ko alam kung paano ako magpapanggap na hindi apektado sa kanyang presensya. Ngunit higit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdamin kong matagal nang nakatago. Nang magtama ang aming mga mata, tila ba ang mundo ay tumigil sandali. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tamang hindi natapos. Ang mga pangakong hindi natupad. Nagsimula siyang maglakad papalapit sa akin. Ako naman, tila nawala ng kakayahang humakbang. Sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang pagkalulung ko sa nakaraan. Sa mga panahong kami ay magkasama pa. Matagal na rin, ano? Ang bungad niya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Dapat ba akong ngumiti? Dapat ba akong magalit? Ngunit sa huli, isang maliit na ngiti ang lumabas sa aking labi. Oo, matagal na rin, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nagpatuloy ang kwentuhan namin, mga pangyayari sa buhay, pagbabago, at mga nakakatawang alaala ng nakaraan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawa, alam kong may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Bakit kami nagkahiwalay? Ano ang nangyari sa loob ng 10 taon? Lahat ng tanong na ito ay umuukil-kil sa aking isipan. Naghihintay ng tamang pagkakataon para itanong. Habang mapapalalim ang gabi, unti-unti ko ring nararamdaman ang lumalalim na koneksyon namin. Parang walang nagbago. Parang 10 taon ay isang iglap lang na nawala. Ang damdamin ko para sa kanya ay muling bumalik. Mas malakas at mas matindi. Ngunit kasabay nito, naroon ang takot. Takot na baka masaktan muli. Takot na baka hindi maging tama ang lahat. Nang magpasya ang mga kaibigan namin na maglakad-lakad sa labas, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas seryoso. Sa ilalim ng mga bituin, sa malamig na simoy ng hangin, naroon kami magkatabi. Tila ba ang oras ay bumalik sa kung saan kami unang nagtagpo? May mga bagay na hindi ko nasabi noon, simula niya. Napatitig ako sa kanya. Inaasahan ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Bakit tayo nagkahiwalay? Ang tanong ko. Diretso at puno ng emosyon. Tumigil siya sandali, tila ba nag-iisip kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa iyo noon. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga bagay. Kaya pinili kong lumayo. Ang sagot niya. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang kanyang paliwanag. Nakaramdam ako ng kirot, ngunit kasabay nito, naroon ang pag-unawa. Pero ngayon, natutunan ko na. Natutunan kong harapin ang takot at natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa akin. Dugtong niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Alam kong hindi na siya ang taong iniwan ako 10 taon na ang nakalipas. Siya ay nagbago at ako rin. Habang naglalakad kami pabalik sa venue, nararamdaman ko ang bagong simula. Ang mga takot at pangamba ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ngunit sa kabila nito, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Alam kong kailangan naming harapin ang nakaraan upang makagawa ng bagong landas. Pagdating namin sa venue, nagulat kami nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Alex, ang kaibigan namin na naging dahilan ng maraming di pagkakaintindihan noon. Hindi ko inasahan na siya pa ang magiging dahilan ng bagong pagsubok sa aming relasyon. Sa kanyang ngiti, alam kong may dala siyang balita na magbibigay ng bagong twist sa aming kwento. Sa kanyang mga mata, naroon ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa kabila ng takot sa bagong pagsubok, alam kong handa akong harapin ang lahat. Kung anuman ang dala ni Alex,
Isa lang ang sigurado. Hindi na ako ang dating natakot sa pagmamahal. Ngayon, handa akong ipaglaban ang aming pangalawang pagkakataon. Ngunit ano nga ba ang balita ni Alex? Ano ang magiging epekto nito sa amin? Sa kabila ng lahat, sa ilalim ng mga bituin, alam kong ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang tanong, paano nga ba namin haharapin ang bagong twist na ito? Pagkatapos ng mga pangyayari sa lumang coffee shop, nagpatuloy ang mga araw na tila ba walang pagbabago. Nakabalik ako sa dati kong rutina, ngunit may bahagyang pagbabago sa aking puso. Marahil ay nagising ang isang bahagi ng aking damdamin na matagal nang natutulog. Sa kabila nito, pilit kong ibinabalik ang sarili sa kasalukuyan, sa buhay na aking naipundar matapos ang dekada ng paghihiwalay namin ni Mia. Isang umaga, habang patungo ako sa opisina, tinawag ng isang malakas na tinig ang aking pangalan. Lumingon ako at nakita ko si Mia na nakangiti sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, ngunit parang may magnetong kumukuha sa akin palapit sa kanya. Sa kanyang mga mata, naroon ang kilig na madalas kong makita noong kami pa. Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na papel. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. Sa likod ng papel, isang address ang nakasulat. Hindi ko alam kung ito ay isang biro, ngunit may bahagi sa akin ang nagtulak na pumunta roon. Naisip ko, siguro ito na ang pagkakataon para sa isang closure, o marahil isang simula. Pumayag ako na magkita kami sa lugar na iyon kinagabihan, isang maliit na sining galerya sa gilid ng lungsod. Pagdating ko roon, tahimik ang paligid, tanging mga painting at sculpture ang nagbibigay buhay sa espasyo. Sa likod ng isang malaking canvas, naroon si Mia, nagmamasid sa isang painting na tila ba may malalim na kahulugan sa kanya. Lumapit ako, at aking napansin na ang larawan ay isang abstract na imahe ng dalawang tao sa ilalim ng puno. Parang kami, sa ilalim ng parehong puno kung saan kami unang nagkakilala. Minsan, ang sining ay hindi lang basta likha. Isa itong alaala, sabi ni Mia habang nakatitig sa painting. Naaalala mo pa ba kung paano tayo nagsimula? Tanong niya, na para bang may kasamang hamon. Tumango ako, ngunit hindi ko matiyak kung ang siningba na ito ay sumasalamin sa amin o isa lamang itong paalala ng nakaraan. Subalit sa kabila ng mga tanong, naramdaman ko ang init sa kanyang presensya. Parang hindi pa huli ang lahat para sa amin. Naglakad kami sa paligid ng galerya, nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na nangyari sa loob ng nakaraang dekada. Sa kabila ng mga pagbabago, naroon pa rin ang koneksyon. Alam ko na hindi ito simpleng reunion lamang. May ibang kapalaran na tila nag-uugnay sa amin muli. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang maliit na bintana sa gilid ng galerya. Mula roon, tanaw ko ang isang lumang parke. Ang parke kung saan kami madalas pumunta noong kami pa. Parang sinasabi sa akin ng tadhana na may dahilan kung bakit kami nagtagpo muli. Sa gitna ng mga painting, naroon ang mga alaala na tila ba sinasabi sa akin na may puwang pa sa aking puso para sa kanya. Nang paalis na kami, naglakad kami patungo sa parke. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagmasid kami sa mga bituin na tila ba nagsasayaw sa kalangitan. Sa kabila ng katahimikan, may mga salitang hindi namin mabigkas. Sa loob-loob ko, ramdam ko na may bagong simula sa aming dalawa. Subalit, bago kami tuluyang makalabas ng parke, tumigil si Mia. May isang bagay na kailangan mong malaman, sabi niya, na may halong kaba sa kanyang tinig. Bago tayo muling nagtagpo, may isang desisyon akong ginawa. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Ang mga katanungan ay tila bumuhos sa aking isipan. Ano ang desisyon na iyon? May iba bang tao sa kanyang buhay?
O may lihim ba siyang itinatago na magbabago sa lahat ng ito? Sa gitna ng aking pag-aalala, iniabot niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, naroon ang isang sinaunang singsing na pamilyar sa akin. Ito ang singsing na ibinigay ko sa kanya noong kami pa. Isang dekada ko itong itinago, umaasang isang araw ay maibabalik mo ito sa akin o marahil ako ang ibabalik ito sa iyo. Sabi ni Mia na may luha sa kanyang mga mata. Nang buksan ko ang kahon, hindi lamang singsing ang aking nakita. Sa ilalim nito, naroon ang isang maliit na papel na tila ba naglalaman ng mga salitang magbabago sa lahat. Binasa ko ito at doon ko natuklasan ang isang lihim na matagal nang nakatago. Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita dahil kailangan kong protektahan ang isang bagay na mas mahalaga sa ating dalawa. Pahayag ni Mia na tila ba may bigat sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, habang nakatayo kami sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang bagong simula, ngunit kasabay nito ang misteryong hindi ko pa lubos na maintindihan. Ano ang bagay na iyon? At paano ito magbabago sa amin? Sa kabila ng mga tanong, alam ko na ang susunod na hakbang ay hindi madali. Ngunit handa akong alamin ang sagot. Matapos ang dekada ng pagkakahiwalay, hindi ko akalaing muli naming tatahakin ni Clara ang landas na minsang naging bahagi ng aming kwento. Sa mga unang pagkakataon ng aming muling pagkikita, ang aming mga matay nag-uusap sa mga hindi mabigkas na salita, mga pag-asang natutulog sa sulok ng nakaraan. Ngunit sa bawat pag-uusap, nararamdaman ko ang paggapang ng isang kuryente sa aking balat, isang damdaming matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa isang makulimlim na araw, nagpasya kaming maglakad-lakad sa lumang parke kung saan madalas kaming magpunta noon. Ang bawat hakbang ay may kasamang alaala, ang mga tawanan, ang mga bulong ng mga pangarap, at ang mga pangako ng walang hanggan. Ngunit alam ko, sa kabila ng mga ngiti at tawanan, may mga tanong na kailangang sagutin. Bakit nga ba kami nagkahiwalay? Alam mo, sabi ni Clara, habang nakatingin sa mga dahon na unti-unting nalalaglag mula sa mga puno. Palagi kong iniisip kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng ating pagkakalayo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at pangungulila. Parang may bagay tayong hindi na ipaliwanag noon. Napabuntong hininga ako. Nag-iisip kung paano ko ba haharapin ang aming nakaraan. Siguro, hindi natin na lamang mahalaga ang komunikasyon, sagot ko. Naging abala tayo sa kani-kaniyang mundo at unti-unting nawalan ng oras para sa isa't isa. Tumango siya. Tila sumasang-ayon, ngunit may pag-alinlangan. Minsan, iniisip ko kung ano ang nangyari sa atin kung hindi tayo nagkahiwalay. Ang usapan namin ay tila isang pagbabalik-tanaw sa isang pelikula na matagal nang natapos, ngunit hindi pa rin nalilimot. Sa kabila ng sakit na dulot ng nakaraan, naroon ang pag-asang muli naming mabubuo ang aming kwento. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Clara, may kakaibang lungkot na nagtatago, isang lihim na tila bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang gabi, nagpasya kaming kumain sa isang maliit na restoran na madalas naming puntahan noon. Ang lugar ay hindi nagbago. Ang mga dingding ay puno pa rin ng mga lumang larawan at ang amoy ng paborito naming pagkain ay sumalubong sa amin. Sa gitna ng aming kwentuhan, bigla niyang nasambit. May kailangan akong sabihin sa iyo. Napahinto ako, naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ano yun? Tanong ko habang sinisikap na ipakita ang aking pag-unawa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. May nakilala akong iba bago tayo nagkita ulit, pag-amin niya. Akala ko noon siya na ang magiging bahagi ng buhay ko. Sa kanyang revelasyon, naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang mga pangarap na muling binuhay
ay tila nagkabasag-basag sa harapan ko. Pero bakit ka nandito ngayon? Tanong ko. Pilit na isinasaayos ang damdamin. Huminga siya ng malalim, at sa kanyang mga matay nakita ko ang katapatan. Hindi ko siya mahal gaya ng pagmamahal ko sa iyo, sagot niya. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Gusto kong maging tapat sa iyo. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, galit, lungkot o pag-asa. Ang pagbalik namin sa isa't isa ay tila isang laro ng kapalaran na puno ng mga pagsubok na kailangan naming lampasan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang katotohanan na kami nagmamahalan. Alam mo, Clara, sabi ko habang hawak ang kanyang kamay, ang mahalaga ay narito tayo ngayon. May pagkakataon para itama ang mga pagkakamali. Ngunit bago pa man niya masagot ang aking sinabi, bigla kaming nakarinig ng tunog mula sa kanyang telepono. Tiningnan niya ito at ang kanyang mukha'y biglang nag-iba. Kailangan kong umalis, sabi niya bigla, tumayo at nagmamadaling naglakad palabas ng restaurant. Hindi ko alam kung anong balita ang natanggap niya, ngunit ang huling tingin niya sa akin ay puno ng pangamba. Isang paalam na tila hindi ko inaasahan. Naiwang mag-isa sa lamesa, nag-isip ako kung ano nga ba ang nangyari. Sa kabila ng aming muling pagkikita, naroon ang misteryo ng kanyang pag-alis. Sa mga susunod na araw, pilit kong hinanap ang mga sagot sa tanong na bumabalot sa aking isipan. Ngunit ang higit na masakit ay ang katotohanang hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita. Ang aming kwento ay tila isang nobela na hindi pa tapos, puno ng mga pahina na hindi ko pa nababasa. Ang twist na iniwan ni Clara ay isang palaisipan, isang cliffhanger na nag-iwan ng mga tanong sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang pag-asang muli kaming magtatagpo, handang ituloy ang kwento ng aming pag-ibig. Matapos ang ilang araw na hindi kami nagkikita, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mia. Pwede ba tayong magkita? May gusto akong pag-usapan, sabi niya. Agad kong sinagot ang kanyang mensahe at nagtakda kami ng lugar at oras para sa aming pagkikita. Sa loob ng 10 taon ng aming pagkakahiwalay, ito na marahil ang pinakaasam kong pagkakataon. Ang makausap siya ng masinsinan at muling makipag-ugnayan. Nasa loob ako ng isang maliit na kafe sa tabi ng parke. Ang amoy ng bagong kape at tinapay ang bumabalot sa paligid. Nang dumating si Mia, suot ang kanyang simpleng puting damit at may dalang maliit na bag. Agad kong napansin ang kanyang ngiti na tila ba'y walang pinagbago. Salamat sa pagpunta, sabi niya habang umuupo sa aking harapan. Hindi ko maiwasan ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Palaging ganito ang epekto niya sa akin. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata na tila ba'y naglalaman ng mga sikreto na hindi ko pa natutuklasan. Huminga siya ng malalim bago nagsimula. Alam kong matagal na tayong hindi nagkikita at marami nang nagbago sa ating mga buhay. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang mga bagay na iniwan natin noon. Gusto kong malaman kung may pagkakataon pa tayong itama ang lahat. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses, ngunit sa likod nito ay may natatanging pag-asa. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Mia, palagi kong iniisip ang araw na ito. Kahit na paano'y umaasa akong magkakaroon tayo ng pagkakataon na magsimula muli. Ngumiti siya ng malungkot. Ang totoo, natatakot akong bumalik sa mga alaala natin. Pero natutunan kong ang takot na iyon ay bahagi ng pagmamahal. Nais kong subukan ulit, pero hindi ko alam kung paano. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay na nangyari sa amin sa nagdaang 10 taon. Ang mga paglalakbay, mga bagong trabaho, mga bagong kaibigan,
at mga pagkatalo. Unti-unti naming binubuksan ang aming mga sarili sa isa't isa, na parang binabalikan ang mga piraso ng isang sirang puzzle. Habang nagkukuwento siya ng mga karanasan niya, nakita ko ang bagong Mia, isang mas malakas, mas matapang na Mia kaysa sa nakilala ko noon. Bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, at kailangan kong malaman mo ito bago pa man tayo magdesisyon na balikan ang lahat. Nakaramdam ako ng kaba. Ano yon, Mia? Bago tayo magkita ulit, may dumating na isang tao sa buhay ko. Siya ang naging sandigan ko sa mga panahong wala ka. At hanggang ngayon, bahagi pa rin siya ng buhay ko. Paliwanag niya habang bumabagsak ang kanyang mga mata sa mesa. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Ibig mong sabihin, tumango siya. Oo, may iba akong kasama ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Gusto kong malaman kung narito ka pa rin kahit na may ganitong sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa akin. Sa isang iglap, ang mga pangarap ko para sa aming dalawa ay tila nagbago ang anyo. Ngunit alam ko ring hindi ko siya basta-basta maibibigay sa iba. Ang damdamin ko para kay Mia ay laging nandyan. Matagal man itong naitago ng panahon. Mia, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero ang alam ko lang, handa akong subukan. Handa akong ipaglaban ka kung sakaling ikaw ang pipiliin ng puso mo. Sagot ko na puno ng determinasyon. Ngumiti siya. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat. Hindi ko ito inaasahan, pero salamat. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Subalit sa likod ng aking isipan ay may bumabagabag na katanungan. Paano kung sa huli, hindi pala ako ang piliin niya? Ito ba ang tamang desisyon na ipaglaban siya kahit na may iba siyang kasama? Habang papalubog ang araw at unti-unting naliliman ng gabi ang kafe, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na ipaglaban ang aming pagmamahalan. Kahit na ang kahihinatnan nito ay hindi ko patiyak. Habang lumilipad ang aking mga isipin, bigla kong naalala ang isang detalye mula sa nakaraan. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Mia. Isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat. Ngunit bago ko pa man ito maidagdag sa aming usapan, nagring ang kanyang telepono. Nagpaalam siya saglit upang sagutin ito. Nag-iwan ng isang napakahalagang tanong sa aking isipan. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang lihim na ito? Kahit na maaaring ikasira ito ng aming muling pagtatagpo. Pagkaraan ng ilang araw na pag-uusap at pakikipagpalitan ng mensahe, napagdesisyunan naming magkita ni Lara. Labis akong kinabahan kahit pasabik akong makita siyang muli. 10 taon ang lumipas at sa kabila ng lahat ng pagbabago sa buhay ko, hindi ko maikakaila na nananatili pa rin siyang bahagi ng pusong ito. Ang pagtatagpo namin ay tila isang pagsubok sa oras at damdamin. Isang pagsubok na hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan. Napili naming magkita sa isang maliit na kafe na madalas naming puntahan noon. Ang lugar na iyon ay puno ng mga alaala ng aming mga tawanan, mga plano at mga pangarap. Habang papalapit ako sa pinto ng kafe, hindi ko maiwasang mapangiti sa mga alaala. Ngunit kasabay ng ngiti ay ang kaba na bumabalot sa akin. Paano kung iba na siya? Paano kung hindi na kami magkatugma tulad ng dati? Pagpasok ko sa loob, agad kong nasilayan si Lara. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatingin sa labas ng bintana habang hawak ang isang tasa ng kape. Nang lumingon siya at makita ako, nagbigay siya ng ngiting hindi ko malilimutan, ang ngiting puno ng pag-asang muli naming mabubuo ang naudlot na kwento. Matt, bati niya sa akin na may kasamang mahigpit na yakap. Damang-dama ko ang init ng kanyang katawan.
Isang init na nagpapaalala sa akin ng mga panahong kami magkasama pa. Hindi ako makapaniwala na narito tayo ngayon. Ni ako rin, Lara. Sagot ko habang umuupo sa kanyang harapan. Parang kailan lang, hindi ko inakalang magkikita pa tayo. Nagpatuloy ang aming pag-uusap. Puno ng mga kwento ng aming mga buhay mula nang kami nagkahiwalay. Maraming nabago sa kanya at ganoon din sa akin. Siya'y nagtrabaho sa ibang bansa, naglakbay, at natutunan ang maraming bagay. Ako naman, nagpatuloy sa karera ko dito at nagkaroon ng ilang seryosong relasyon na hindi rin nagtagal. Alam mo, Matt, biglang sabi ni Lara habang nakatingin sa akin ng diretso sa mata. Lagi kong iniisip kung anong nangyari sa atin noon, kung bakit tayo nagkahiwalay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago sumagot. Siguro dahil masyado tayong bata noon, masyadong ambisyoso. Marami tayong gustong gawin at hindi natin inisip na kaya nating gawin ang mga iyon ng magkasama. Iyon din ang iniisip ko, sagot niya. At ngayong narito tayo, sa parehong lugar, pakiramdam ko parang may pagkakataon tayong itama ang lahat. Nang marinig ko iyon mula kay Lara, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa kanya. Isang bagay na maaaring makapagpabago ng lahat. Ngunit hindi ko magawang sirain ang kasalukuyang sandali. Sa gitna ng aming masayang pag-uusap, bigla kong napansin ang isang hindi inaasahang mensahe sa aking telepono. Mula ito kay Alex, ang aking matalik na kaibigan. Matt, kailangan nating mag-usap. May nalaman ako tungkol kay Lara na kailangan mong malaman agad. Napatigil ako. Ano ito? Bakit kailangang sabihin ni Alex na may dapat akong malaman tungkol kay Lara? Ang pag-aalala ay bumalot sa akin habang iniisip kung dapat ko bang buksan ang mensahe sa harap ni Lara o hintayin na lamang ang tamang pagkakataon upang malaman ang totoo. May problema ba? Tanong ni Lara. Napansin ang pagbabago sa aking ekspresyon. Wala naman. Si Alex lang. Sagot ko, pilit na ngumingiti. Mamaya ko na lang siya kakausapin. Ngunit sa loob ko, hindi ko maiwasang mag-alala sa maaaring laman ng mensahe. Paano kung may tinatago si Lara? Paano kung may bagay sa nakaraan na hindi ko pa lubusang nalalaman? Sa kabila ng saya ng aming pagtatagpo, ang isip ko'y puno ng katanungan. Ano kaya ang nalaman ni Alex na kailangan kong malaman? At paano ito makaaapekto sa muling pagbubukas ng aming kwento ni Lara? Pagkatapos ng aming pagkikita, habang pauwi ako, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng posibilidad. Ang saya ng muling pagkikita ay unti-unting napalitan ng kaba at pag-aalala. Alam kong hindi ko matatagalan ang pag-aalinlangan na ito sa aking dibdib. Pagka-uwi ko, agad kong binuksan ang mensahe ni Alex. Matt, may nalaman akong sekreto mula sa nakaraan ni Lara. Kailangan mong malaman ito bago pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat. Ang posibilidad na ang sekreto ay may kinalaman sa amin ni Lara o ang katotohanang kahit 10 taon na ang lumipas. Tila hindi pa tapos ang kwento ng aming nagdaang pag-ibig. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kaming nasanay ni Lila sa bagong ritmo ng aming buhay. Ang muling pagkikita namin ay tila isang panaginip na hindi ko akalaing magkatotoo. Ngunit narito kami, muling nagkakasama. Ang mga alaala ng nakaraan ay muling bumabalik, sinamahan ng mga bagong alaala na aming binubuo. Ang bawat hakbang patungo sa aming ikalawang pagkakataon ay puno ng pag-asa at takot. Pag-asa na ito ay magtatagal. At takot na baka muli itong maglaho. Nang araw na iyon, nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa parke kung saan madalas kaming pumunta noon. Ang hangin ay malamig, ngunit ang sikat ng araw ay nagbigay ng kakaibang init sa aming mga puso. Sa bawat hakbang, nadarama ko ang pagmamahal
na matagal kong hinintay. Habang kami ay nag-uusap, nalaman ko na marami palang nangyari sa buhay ni Lila sa loob ng 10 taon. Nagkaroon siya ng iba't ibang trabaho, nakilala ang mga bagong kaibigan, at natutunan ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Ibang-iba ka na, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw rin, Miguel. Parang dati, pero mas mature na. Mas alam na ang gusto. Napahinto kami sa isang bangko malapit sa lawa. Ang mga pato ay masayang lumalangoy, walang pakialam sa mga problema ng mundo. Umupo kami at naramdaman ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. May mga bagay na hindi ko naikwento sa iyo noong una tayong nagkita muli. Simula ni Lila, bumubulong ang kanyang tinig sa hangin. Mga bagay na dapat mong malaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, bigla akong kinabahan sa tono ng kanyang boses. Doon sa mga taon na nawala ka, may nakilala akong iba. Pag-amin niya, tila nag-aalangan. Nagkaroon kami ng relasyon, pero hindi nagtagal. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Alam kong may posibilidad na may nangyari sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng revelasyon. Gusto kong magalit, ngunit sa halip, naisip ko ang mga panahong ako rin ay nagkaroon ng ibang relasyon. Okay lang, sagot ko. Sinisikap na maging kalmado. Pareho naman tayong may mga pinagdaanan. Ngumiti siya, ngunit may natitirang pag-aalala sa kanyang mga mata. Miguel, may isang bagay pa. Naramdaman ko ang pag-aalab ng hangin, tila nagbabanta sa paparating na unos. Ano yon, Lila? May anak ako, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Isang anak na hindi mo alam. Biglang tumigil ang mundo. Ang mga pato sa lawa ay parang nabigla rin, nagkakagulo sa kanilang paglangoy. Ang mga dahon ng puno ay huminto sa paggalaw, at ang lahat ng tunog ay tila nawala. Nakatingin ako kay Lila, sinusubukang intindihin ang bigat ng kanyang mga salita. Anak? Tanong ko. Hindi makapaniwala. Paano? Kailan? Siya ang bunga ng relasyon ko sa ibang lalaki? Sagot niya. Luha ay nagsisimulang bumagsak. Pero wala na kami at iniwan niya kami. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang dami ng impormasyon ay parang tsunami na dumagsa sa akin at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, naramdaman ko ang pagmamahal para kay Lila. Pagmamahal na hindi mawawala kahit ano pa ang mangyari. Anong pangalan niya? Tanong ko. Sinusubukang panatilihin ang normal na tono ng boses. Ana, sagot ni Lila. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi kahit na may mga luha pa rin. Napakabait niyang bata. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano magiging parte ng buhay ng isang bata na hindi ko alam na umiiral. Ngunit isa lang ang sigurado ko. Hindi ko kayang iwan si Lila. Lalo na ngayon na alam ko ang kanyang sitwasyon. Mahal pa rin kita, Lila, sabi ko, hawak ang kanyang kamay. At gusto kong makilala si Ana. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Salamat, Miguel, pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Napatitig ako sa kanya. Iniisip kung ano pa ang maaaring mangyari. Sa bawat segundo, ang mundo ay tila nagiging mas komplikado. Siya ay tumingin sa paligid, tila natatakot sa sasabihin. Miguel, may isang tao na pilit na bumabalik sa buhay namin, ang ama ni Ana. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang isang masalimuot na sitwasyon. Ngunit alam kong kailangan kong maging matatag. Kailangan kong malaman ng lahat upang makapagdesisyon ng maayos. Ano ang gagawin ko? Ano ang mangyayari sa amin ni Lila at ni Ana? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko sila kayang iwan.
Ngunit paano kung ang dating kasintahan ni Lila ay patuloy na guguluhin ang kanilang buhay? Ang mga tanong ay walang kasagutan at ang aming kwento ay hindi patapos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang isang bagay ay malinaw. Ang pagmamahal na ito ay hindi basta-basta mawawala. Matapos ang ilang linggong pag-uusap at pagkikita, unti-unti akong nagkaroon ng pag-asa na ang pagmamahalan namin ni Lara ay maaring magpatuloy. Sa bawat pagkikita namin, nadarama ko ang pagbalik ng dating saya at kilig na matagal nang nawala sa puso ko. Parang bumabalik sa akin ang lahat ng alaala ng aming nakaraan, ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo namin, at ang mga plano na hindi natupad. Isang gabi, nagpasya kaming magkita sa paborito naming kainan noon, isang maliit na kafe sa tabi ng ilog. May kakaibang nostalgia ang lugar na iyon para sa akin. Sa bawat sulok, naaalala ko ang mga sandaling magkasama kami ni Lara, ang pagtakbo namin sa ulan, ang pag-uusap namin tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, ngunit punong-puno ng saya. Pagkarating ko sa kafe, hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ko si Lara na nakaupo na sa aming dating pwesto. Ngumiti siya sa akin at nagmukha siyang masaya sa pagkikita namin. Umupo ako sa kanyang harapan at nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa aming buhay sa nakalipas na dekada. Sa gitna ng aming usapan, napansin kong may kakaiba sa kanya. May mga tanong siya na tila ba may nais siyang iparating ngunit hindi niya masabi ng diretsyo. "May problema ba?" tanong ko. Nag-aalala na baka may nag-aalala sa kanya. Umiling si Lara, ngunit may bahagyang pagkabagabag sa kanyang mga mata. Wala naman. Siguro. Marami lang akong iniisip, sagot niya. Alam kong may mas malalim pa sa kanyang iniisip, ngunit hindi ko na siya pinilit. Alam kong darating ang tamang oras para dito. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha nang magsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang bagong proyekto sa trabaho. Nakikinig ako, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang pagkilos. Parang may gustong sabihin ang kanyang mga mata, ngunit pinipigilan ng kanyang mga labi. Alam mo ba, sabi niya, sa lahat ng nangyari sa buhay ko nitong nakaraang 10 taon, ikaw lang ang taong hindi nawala sa isip ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Kahit na alam kong may nararamdaman pa rin kami para sa isa't isa, hindi ko inaasahang sasabihin niya ito sa akin ngayon. Ganun din ako, Lara. Sa kabila ng lahat, ikaw ang laging bumabalik sa isip ko. Tugon ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa, ngunit may halong pag-aalinlangan. Habang umuusad ang gabi, nararamdaman ko ang mas lalo naming pagkakalapit. Parang wala ng distansya sa pagitan namin. Wala ng 10 taon. Ngunit sa likod ng saya, naramdaman ko ang isang bigat na hindi ko mabatid. Nang magpaalam na kami at naglakad sa tabi ng ilog, sinabi ko kay Lara na magkita ulit kami sa susunod na linggo. Tumango siya. Ngunit bago kami maghiwalay, bigla siyang huminto at tumingin sa akin nang matagal. May gusto akong sabihin, pero natatakot ako. Sabi niya, at ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Baka hindi mo magustuhan. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang mga salita. Ano yon, Lara? Sabihin mo lang. Wala kang dapat ikatakot. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. May isang taong bumalik din sa buhay ko, at hindi ko alam kung paano haharapin ito. Biglang bumagal ang oras sa paligid ko. Hindi ko inasahan ang twist na yon. Sino ang taong ito? Ano ang kahulugan ng pagbabalik niya sa buhay ni Lara? Anong mangyayari sa amin? Nang umalis si Lara, naiwan akong nakatayo sa tabi ng ilog, nag-iisip at naguguluhan. Ang saya na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng pag-aalala. Sa kanyang pag-alis, isinama niya ang sagot sa tanong
na hindi ko pa kayang harapin. Sa pag-uwi ko, nagkulong ako sa aking kwarto, hindi maalis ang mga tanong sa aking isipan. Sino ang taong bumalik sa buhay ni Lara? At paano ito makakaapekto sa amin? Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong kailangan kong malaman. Ang gabing iyon ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, ngunit ang pagbalik ng taong iyon ay nagdala ng bagong hamon sa aming muling pagkikita. Sa mga susunod na araw, alam kong kailangan kong maghanda sa anumang mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko ay nanatiling umaasa. Umaasa na sa kabila ng mga balakid, ang aming pagmamahalan ay muling magtagumpay. Hindi ko lubos na maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakaupo kami ni Lira sa isang tahimik na coffee shop sa sulok ng syudad. Ang parehong aroma ng brewed coffee at ang nostalgia ng aming nakaraan ay bumabalot sa amin. 10 taon na pala ang lumipas, ngunit tila kahapon lang noong huli kaming magkasama sa parehong lugar. Naalala mo pa ba noong huli tayong nandito? Tanong ni Lira habang pinagmamasdan niya ang larawan sa dingding. Isang lumang larawan ng paborito naming kapehan noong kolehiyo. Oo naman, sagot ko. Hindi ko maitagong may halong kaba at saya ang aking boses. Parang kailan lang, hindi ba? Tumango siya, ngumiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko pa rin magawang basahin. Mula noong nagkahiwalay kami, naging abala ako sa aking karera. Nagpunta ako sa ibang bansa, sinubukang kalimutan siya. Ngunit kahit saan man ako mapunta, dala-dala ko pa rin ang alaala niya. At ngayon, narito kami muli, parang isang panaginip na hindi ko inakalang matutupad. Kamusta na ang buhay mo? Tanong niya. Boses niya ay puno ng sinseridad. Maayos naman, sagot ko. Maraming pagbabago, ngunit palaging may kulang. Sinipat ko siya, umaasang mauunawaan niya ang hindi ko masabi. Ako rin, sabi niya, habang naglalaro ang kanyang mga daliri sa baso ng kape. Akala ko makakalimutan kita. Pero parang hindi ko magawa. Nag-uumapaw ang damdamin ko. Hindi ko alam kung dapat bang magsaya o matakot sa kanyang mga sinabi. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Alam mo bang may isang bagay akong natutunan habang wala ka? Seryosong tanong ni Lira na ikinagulat ko. Ano yun? Na ang pagmamahal hindi natatapos sa pag-alis. Ito'y isang bagay na dinadala mo kahit saan ka man magpunta. At sa bawat pagbagsak at pagbangon, lalo itong tumitibay. Sagot niya, habang tinititigan ako ng diretso sa mata. Tumango ako. Hindi alam kung ano ang isasagot. Napakarami kong gustong sabihin, ngunit tila lahat ng salita ay naglaho. May sasabihin sana ako sa iyo, Lira. Simula ko, pilit na hinuhugot ang tapang mula sa aking kalooban. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero sana maintindihan mo. Makikita ko ang pag-aalala sa kanyang muka, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Ano iyon? Bago pa man ako makasagot, biglang nagring ang kanyang telepono. Nagpaumanin siya at sinagot ito. Habang kausap niya ang nasa kabilang linya, pinagmamasdan ko siya. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento na hindi ko mabasa, ngunit nararamdaman kong may bigat. Nang matapos ang tawag, huminga siya ng malalim. Pasensya na, kailangan kong umalis. May emergency sa trabaho, sabi niya. Na tila ba may halong pagsisisi sa kanyang boses. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong may kakaiba. Pwede ba kitang ihatid? Alok ko. Umaasang magkakaroon pa kami ng pagkakataong mag-usap ng mas maayos. Umiling siya, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Hindi na. Salamat na lang. Magkikita pa naman tayo, hindi ba? May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Habang paalis siya, isang bagay ang napansin ko. Isang maliit na papel na naiwan sa mesa.
Kinuha ko ito at binasa. Isang address at isang mensahe. Pumunta ka rito mamayang gabi. May kailangan kang malaman. Habang binabasa ko ito, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Anong lihim ang bumabalot sa aming nakaraan na hindi ko pa alam? Ang katanungang ito ang bumabagabag sa akin habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa pintuan ng coffee shop. Isang tanong na nag-iwan ng misteryo at pananabik. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa address na iyon, ngunit isa lang ang sigurado. Handa akong malaman ang katotohanan, anuman ito. Sa mga araw na lumipas mula nang magtagpo kami ni Mia, unti-unti naming binuo ang mga piraso ng aming nakaraan na tila mga bahagi ng isang puzzle na matagal nang nakatago sa isang kahon. Sa kabila ng mga pagkukulang at mga sugat na iniwan ng nakaraan, pareho kaming nagpasya na subukang muli. Hindi madali. May mga pagkakataon na parang naglalakad kami sa manipis na linya, nag-iingat na huwag muling masaktan. Ngunit ang pag-asa na maibalik ang nawawalang dekada ay mas malakas kaysa sa takot. Sa isang Sabadong umaga, nagpasya kaming maglakbay sa isang maliit na bayan sa labas ng syudad. Naaalala ko na isa ito sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan noon. Sa loob ng kotse, habang binabaybay ang daan, hindi namin maiwasang pag-usapan ang mga alaala ng aming kabataan, mga tawanan at halakhak na tila walang katapusan, mga pangarap na sabay naming binuo. Sa bawat kwento, nararamdaman ko ang unti-unting pagbalik ng kislap sa kanyang mga mata. Pagdating namin sa bayan, naglakad kami sa kahabaan ng makipot na kalsada patungo sa paborito naming kainan. Ang maliit na kainan ay hindi nagbago. Ang mga lumang litrato sa dingding, ang amoy ng sariwang kape, at ang pansit na palaging nagugustuhan ni Mia. Habang naghihintay kami ng aming order, napansin ko ang isang lumang jukebox sa sulok. Itinuro ito ni Mia at ngumiti. Naalala mo ba ito? Tumayo ako at pumili ng kanta. Habang tumutugtog ang lumang musika, nagbalik sa akin ang alingawngaw ng mga gabing magkasama kaming sumasayaw, walang pakialam sa mundo. Hinila ko siya patayo, at kahit kami ay nasa gitna ng isang maliit na kainan, nagsimula kaming sumayaw. Ang mga tao sa paligid ay nagtitigan, ngunit wala kaming pakialam. Sa mga sandaling iyon, kami lang ang mahalaga. Pagkatapos ng tanghalian, naglakad kami sa tabing dagat. Ang hangin ay may dalang lamig na tila nag-uudyok sa akin na ilapit siya sa akin. Ang mga alon ay marahang lumalagaslas, at ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Pinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Tumigil kami sa isang bangko na nakaharap sa dagat. Habang nakaupo, tahimik kaming nagmasid sa kalikasan na tila kasama sa aming kwento. Alam mo, sabi ni Mia, habang hawak ang aking kamay, hindi ko inakala na darating ang araw na ito na muli tayong magkasama. Ni ako rin, sagot ko. Ngunit natutuwa ako na nangyari ito. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata. May mga bagay na kailangan kong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Tumingin ako sa kanya, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Mia, ano man yan? Nandito lang ako. Makikinig ako. Bago pa siya makapagsalita, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang binabasa ang mensahe. Kailangan kong umalis, sabi niya bigla. Ang boses niya ay puno ng pagkabahala. Ang biglaang pagbabago ng sitwasyon ay nag-iwan sa akin ng maraming tanong. Ano ang nangyayari? Hindi siya tumingin sa akin, at ang mga mata niya ay tila may hinahanap na kasagutan sa kawalan. May kailangan lang akong asikasuhin. Pasensya ka na. Tumayo siya at naglakad palayo. Iniwan akong naguguluhan sa bangko. Ang mga alon ay patuloy na lumalagaslas. Ngunit ang kanilang musika ay biglaang naging tahimik sa akin.
Naramdaman ko ang malamig na hangin, hindi lamang sa balat, kundi sa puso. Ano ang nangyayari? Bakit parang may tinatago si Mia na hindi niya maibahagi sa akin? Habang naglalakad siya palayo, nakita ko ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa, isang maliit na piraso ng papel. Dinampot ko ito at binasa. Ang mga nakasulat ay isang address at oras, na tila isang paanyaya sa isang lugar na hindi ko alam. Sa ilalim ng mga detalye ay may nakasulat na pangalan na hindi pamilyar sa akin. Habang nakatitig sa papel, naramdaman ko ang paglitaw ng misteryo at pagdududa. Ano ang tunay na nangyayari? Sino ang taong ito at bakit may ganitong klasing paanyaya si Mia? Ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa akin, at sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman ang kasagutan. Sa pag-alis ni Mia, naiwan akong nakaharap sa isang desisyon. Susundan ko ba siya? O hahayaan kong magpatuloy ang hindi pagkakaintindihan? Ang hangin sa tabing dagat ay tila nag-uudyok sa akin na hanapin ang sagot. Sa gabing iyon, alam kong hindi ko siya basta-basta hahayaan. Hindi kami nagbalikan para lamang mawala muli sa isa't isa. Sa pagbalik ko sa kotse, ang papel ay mahigpit kong hawak. Sa kabila ng takot at pagdududa, isang bagay ang sigurado. Ang pag-ibig na ito ay hindi basta-basta susuko. At sa kabila ng lahat, handa akong muling ipaglaban ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming nakaraan. Ang mga tawanan, ang mga simpleng lambingan sa ilalim ng buwan, at ang mga pangako na tila naiwang nakabitin sa hangin ng isang dekada. Ngunit sa bawat pag-usad ng oras, may mga tanong na hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Paano nga ba namin nagawang magmahal ng ganap? At paano rin namin hinayaang maglayo ang landas namin? Isang gabi, nagpasya akong maglakad-lakad sa tabing dagat. Ang dagat ay tila isang lumang kaibigan na palaging nandyan upang makinig sa aking mga hinaing. Habang nagmumuni-muni, narinig ko ang pamilyar na tinig. Hindi ba't ito ang paborito mong lugar? Si Mia. Ang kanyang presensya ay parang isang malambing na yakap, isang patunay na hindi kami nagkakalayo kahit na maraming taon ang lumipas. Oo, sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Dito ko laging natatagpuan ang kapayapaan. Alam mo, kahit noong malayo tayo sa isa't isa, palagi kong iniisip na balang araw, babalik tayo sa lugar na ito. Sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malalakas na alon. Ngumiti ako, subalit ang ngiti ay may bahid ng kalungkutan. Mia, sa lahat ng nangyari, paano mo nagawang manatiling positibo, hindi ba? Hindi ba mahirap ang maghintay? Umiling siya, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa liwanag ng buwan. Hindi ko alam kung paano, pero may bahagi ng puso ko na palaging umaasa. Umaasa na balang araw, ikaw at ako ay muling magkikita. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na sumapo sa akin. Ang simpleng kilos na iyon ay parang isang tanikala na nag-uugnay sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng aking kaisipan na naguguluhan. Anong kapalaran ang naghihintay sa amin? Sa kabila ng saya, may mga tanong na nagkukubli sa sulok ng aking isipan. Ito ba ay isang bagong simula? Tanong ni Mia, na tila binabasa ang aking isipan. Kaya ba nating kalimutan ang nakaraan at simulan muli? Bago ko pa man siya masagot, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan. Isang kakaibang pakiramdam na tila may babala. Sa isang iglap, nagring ang aking cellphone. Isang hindi inaasahang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili akong sagutin ito, ngunit may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin. Sa kabilang linya, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Matagal na kitang hinahanap. Alam kong panahon na para malaman mo ang totoo. Napako ako sa kinatatayuan ko
Habang si Mia ay nagtataka sa aking reaksyon. "Sino yon?" tanong niya, puno ng pag-aalala. Hindi ko siya agad nasagot. Sa malipas na sa halip, nakatingin lang ako sa kawalan, pilit iniisip ang mga piraso ng puzzle na tila nagkakabuhol-buhol. "Isang tawag mula sa nakaraan," sagot ko, na ang aking boses ay puno ng kaba. Ang hindi ko inaasahan ay ang mga susunod na salita mula sa tao sa telepono. "May isang lihim na kailangan mong malaman. Isang bagay na makakapagbago sa lahat. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming muling pagkikita ni Mia ay hindi lamang isang simpleng pagbabalik. May mas malalim na dahilan, isang misteryo na nakatago sa likod ng mga taon ng paghihiwalay. Ang tawag na iyon ay isang paalala na ang nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Ang mga alaala ay maaaring magbigay ng saya, ngunit maaari ring magdala ng mga tanong na hindi madaling sagutin." "Mia?" sabi ko, pilit na hinahabol ang hininga. "May kailangan akong gawin. May kailangan tayong malaman." Ang mga salita ko ay puno ng determinasyon, ngunit sa ilalim nito ay ang pag-aalala sa kung ano ang maaaring matuklasan. Nagkatinginan kami at sa aming mga mata ay naroroon ang pangako na hindi kami susuko sa pag-unawa sa kung ano ang tunay na naganap sa loob ng dekada ng aming paghihiwalay. Ang twist na ito ay nagbukas ng panibagong kabanata sa aming kwento, isang bahagi na puno ng misteryo at pag-asa. Habang naglalakad kami pauwi, ang hangin ay tila bumubulong ng mga sikreto ng nakaraan. Ang bawat hakbang ay patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap, ngunit sigurado kami sa isang bagay. Ang aming pagmamahalan ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok na aming haharapin. Ang dagat ay patuloy na umaawit ng kanyang awit, at sa ilalim ng mga bituin, kami ay humakbang patungo sa bagong yugto ng aming kwento. Sa bawat hakbang ko papunta sa aming dating tagpuan, tila bumabalik sa akin ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang kalsadang dati naming dinaraanan at ang mga puno sa gilid nito ay para bang nababalutan ng mga kwento ng aming kabataan. Nakakalungkot isipin na 10 taon na ang lumipas mula nang huli kaming magkasama sa lugar na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso ko ay umaasa. Umaasa na sa muling pagkikita namin ni Clara, ang lahat ay magiging maayos. Ang simoy ng hangin ay may daladalang malamig na pag-aalala. Paano kung hindi na siya ang dating Clara na nakilala ko? Paano kung sa loob ng 10 taon, nagbago na siya at hindi na kami magkatugma? Sa pagitan ng mga tanong na ito, ang damdamin ko ay tila isang buhawi na hindi mapigil. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Kailangan kong malaman kung may pag-asa pa para sa amin. Narating ko na ang aming tagpuan, ang parking malapit sa ilog kung saan madalas kaming mag-usap nang walang humpay. Ang bench na dati naming inuupuan ay naroon pa rin, tila nag-aabang sa amin. Naupo ako at hinintay si Clara, na punong-puno ng kaba, ngunit may kasamang munting saya na makita siyang muli. Hindi nagtagal ay nakita ko siya, si Clara, na papalapit. Ang kanyang nanangiti ay kasing liwanag ng araw, at ang kanyang mga mata ay puno ng kwento na hindi ko pa naririnig. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, hindi ko mapigilang mapangiti rin. Tumayo ako at sinalubong siya ng yakap, isang yakap na tila nag-alis ng lahat ng alinlangan. "Matagal na rin, ano?" bungad ni Clara habang naupo kami sa bench. "Oo, 10 taon na rin," sagot ko. Hindi pa rin makapaniwala na narito siya sa tabi ko. Nag-usap kami ng tungkol sa mga nangyari sa loob ng dekadang iyon. Ang mga bagong trabaho, mga kaibigan, at mga pagsubok na aming hinarap. Sa bawat kwento niya, para bang may bagong piraso ng puzzle na bumubuo sa Clara na nasa harapan ko ngayon. Hindi ko man siya nakilala sa loob ng 10 taon, nararamdaman kong siya pa rin ang Clara na minahal ko. "Alam mo,
Sa kabila ng lahat, hindi ko naisip na magkikita pa tayo ulit, wika ni Clara. May bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Ako rin. Pero sa isang bahagi ng puso ko, palaging may pag-asa. Tugon ko, umaasa na hindi pa huli ang lahat para sa amin. Lumipas ang oras ng tila isang kisap mata. Sa bawat tawanan at kwentuhan, nararamdaman kong bumabalik ang dating init ng aming pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng saya, mayroong isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Clara. Clara, bungad ko habang hawak ang kanyang kamay. May kailangan akong ipagtapat sa iyo. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging ang lagaslas ng ilog ang maririnig. Ang mga mata ni Clara ay nakatuon sa akin, puno ng pag-aalala at pag-asam. May dahilan kung bakit hindi ako nagparamdam sa iyo ng 10 taon. Simula ko, habang ramdam ang bigat ng bawat salita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Pinutol ang seryosong usapan. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nagpasya akong huwag itong sagutin at magpatuloy. Ngunit bago ko pa man maituloy ang aking sasabihin, isang mensahe ang pumasok. Ang mensahe ay mula sa isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Nahanap ko na ang taong matagal mong hinahanap. Kailangan mo siyang makita. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mensahe ay tila isang bomba na pumutok sa aking isipan. Ang taong matagal kong hinahanap? Sino ito? At bakit ngayon pa, sa oras na nagkakaroon na kami ng pagkakataon ni Clara na magbalikan? Anong nangyari? Tanong ni Clara, pansin ang pag-aalala sa aking muka. Hindi ko alam, sagot ko, habang pilit na iniintindi ang mensahe. Pero kailangan ko itong malaman. Sa kabila ng aking pagdududa, isang bahagi ng puso ko ang nagsasabi na ito ang sagot sa matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa muling pagtingin kay Clara, alam kong ang bawat desisyon ay may kapalit, at ang pagkakataong ito ay maaaring magbago ng lahat. Tumingin ako sa mga mata ni Clara, puno ng pag-asam at pag-aalala. Alam kong kailangan kong magdesisyon, ngunit hindi ko alam kung ano ang tama. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, at sa kabila ng lahat ng pagsubok, umaasa ako na ang pag-ibig namin ni Clara ay magpapatuloy, kahit na sa harap ng hindi inaasahang pagbabago.